start in verse 17. Nehemiah chapter 2, verse 17. Pinapaalala ko po pagkatapos po yan ng Revelation. Ang gagawin, naghahanap eh. Nasa pa yung Nehemiah nila? Yun, nakita nyo na po. Maniwala sa inyo. Hinahanap yung page. Verse 17. Verse 17. Let's start in verse 17. Then said I unto them, ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Come, and let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more in reproach. Then I called them of the hand of my God, which was good upon me, and also the king's words that he had spoken unto me, and they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. But when Sanballat the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, and Geshem the Arabian heard it, they laughed us to scorn, and despised us, and said, what is these things that ye do? Will ye rebel against the king? Then answered I them, and said unto them, the God of heaven, he will prosper us. Therefore, we his servants will arise and build, but ye have no portion, no right, nor memorial in Jerusalem. I'd like to speak to you on the subject, let us rise up and build. Let us rise up and build. Nehemiah said to his people, nakikita nyo that we are in distress. The wall of Jerusalem was broken, was destroyed, and we are in distress. And we are in great reproach. Let us rise up and build. Let's go to the Lord and pray. Lord, thank you so much for thy word. Speak to us, challenge us. We need you this morning. In Jesus' name I pray. Amen. Please be seated. It's raining. Medyo mainit sa loob, right? Okay lang po yan. At least, practice lang yan. Let us rise up and build. You know why? Because Jerusalem wall was destroyed. You know, the temple, the wall
started sa garahe. Yung iba sa inyo, inabutan yan, nasa garage tayo. Umuupa tayo. Pagka umuulan, nababasa tayo, kaya kami sa service, nakatayo kami lahat para umiiwas kami sa tulog. Kasi load na lang yan namin. Nung lumipat naman tayo sa Phase 3, pinagpapato naman tayo. Kasi naiingayan yung kapitbahay. Wala naman tayo lakas. Pero kasi pag narinig na yung preaching, hindi naman po pwede. Kasi open air. Narinig na lahat. Nireklamo tayo sa barangay. Protesta tayo. Pinagtatawanan tayo. Kung ba tayo nagtawanan? So simbahan, Pilatang Baptist. Pag kami simbahan, nasa garahe. Ang sasakyan, pagka tumirit sa EDSA, Baptist yan. Kaya nilalala tayo pagka Baptist na sa garahe. Pagka nakakita ng Batules, Iglesia yan. Pag nakakita ng Negros, Catholic yan. Pag nakakita ng basketball court o full court, Mormons yan. Ang Baptist, garahe. Kawawa Baptist. Lagi ka sa garahe. Lagi nagsisimula. Pero salamat, may mga tao naniwala. Let us rise up and build. Let tayo ngayon, mula sa garahe, mula sa wala. Pero, pinatunayan ng Panginoon na kahit anong kadulos-dulos na kalagayan natin, at napakalungkot na kalagayan natin, at nakakahiyang kalagayan, itatayo niya ang gawain ng Panginoon. Amen? So let us rise up and build. Hindi tayo makapagtatayo pag nakaupo lang. Have you ever seen ang tao nagtrabaho ng hard work at naging successful, umuupo lang? That's why he said, let us rise up and build. And when he said that to his people, imagine that. Ikaw na nagsasabi, bumaba ka sa position mo, niwanan mo kayamanan mo, yung comfort zone mo, at sinabi mo ang tao, lumabalitaan mo pag-inusulong sa kalagayan. Nagpunta siya sa mga tao, let us rise up and build. And thank God, may mga tao positibo. We will rise and build. Tatayo namin ang gawain. For 90 years, ang wall of Jerusalem was broken down. Pinagtatawanan sila ng mga tao. Yan ba yung Diyos nyo? Yan ba yung pangako ng Diyos sa inyo? At hanggang ngayon, for 90 years, hindi nagtatayo ang wall. And thank God, may mga tao, nakatulad ni Nehemiah, hindi kailangan ng marami, kailangan lang ng isang tao na naniniwala sa Diyos, susunod na kahit ano ang mangyari, gagawin niya. And as time pass by, bibigyan ka ng tao na makakasama mo na naniniwala sa Diyos mo. And that's what happened. Okay? Let us rise up and build. Bakit? The wall was broken down. They were in distress. They were in great reproach. They were in great trouble. That's why we need to rise up and build. How do we do that? Number one, let us weep together. Let us weep together. Parehas kung tayo umiyak para maitayo natin ang wall. I still remember that. Nung wala pang building dito, nung nag-start tayo ng mission work, 5 years, hirap na hirap tayo. As a mission, nag-i-serve ng mission, bumili ka agad ng lupa sa subdivision, sa heritage. Nagbabayad kami ng 5,500 plus. Lahat na ito, pasok, bayad, madalas, tipising ko kami. Kaya lang tayo napunta rito after 5 years na mabayaran natin sa biyaya ng Panginoon ng tapos. For 5 years. Hindi naging madali. Pero natapos na kami. And then, pinag-offer nun sa atin, itong lugar na ito, 500 square meters, from here, and then, 500 against 120. Sabi namin, wala kaming pera. Meron lang kaming pera sa church, 80,000. So 120 against 500 pa. Okay na.
500 square meters. Plus magbibigay lang kami ng 80,000. O sa kuli ulit kami, sa kuli ulit sa amin to. Kaya na rin tayo. Kahit tayo lahat ito, parang bodega nga lang eh. Walang pera. Kaya ganyan kataas yan, ganyan kalaki yan. Kasi nga po, parang bodega lang. Ayun lang yan. Walang design. And it happened. Pero alam nyo, bakit po nangyari yun? Kasi nga po, after ng service, lalakad kami sa pastry, luluhog kami rito. Araw-araw, tuwing umaga, tuwing gabi, nandito kami magpe-pray. Nais ko sabihin sa inyo, ang gawain ng Diyos, nangyayari na, hindi imposible yung mahirap, nangyayari na kapag ang mga tao ng Panginoon nananalangin.
pagkain nyo sa araw-araw, libre na lahat ng bahay, libre na ang kuryente, libre na ang pagkain, may trabaho ka ng kumikita. Hindi ka na nagbibigay, nangihingi ka pa. Ano ka? Pet malo ka? Ano ka? Web pa ka, web pa. Saan ka nakakita niyan? May trabaho ka na, humihingi ka pa. Hindi ka na nagbibigay ka. Binibigay ka pala. Only in the Philippines. Kaya nga ako, wow! Sa Pilipinas. So you see, he wept, he fasted, he prayed for how many days? Kaya nga po, eto, minsan nagpe-pray ka ng trabaho. Mag-pray mo ng talaga. Hindi yung nakakita ka na ng wapo. Maganda eh. Sinagot mo agad. Kaya ang baptist, hindi basta muna naliligaw, nagpe-pray ka muna. Sabihin mo ng Killjoy, nagpe-pray ka muna sa mapapakasawa mo at lumuluhod mula doon sa gate hanggang dito. Nagpalakad. Talagaman mo ko. Sige, lumuhod ka mula sa gate hanggang dito. Palakad. Tatabinan ako. Ano? Hindi. Kaya nga, lahat ng bagay pinag-pray mo, hindi sapagkat may promo lang. O pagka may trabaho ka, pag-pray mo trabaho, walang linggo. Pwede po bang ang Diyos magbigay ng trabaho na walang linggo? Imposible. Kasi karaniwan, may pasok ng linggo. Pastor, paano yung mga siman? Walang linggo. Sila sa church. Tanong nyo, paano ginagawa mo pagka walang linggo? Anong ginagawa mo pagka? Di ba nagtatrabaho pa rin kayo pagka linggo? Wala kang church. Nagpe-pray ka na lang. Ikaw na lang nagpipil sa sarili mo. Lumer! Preach on! Nakakarinig mo na yung sarili mo. Nakakarinig mo yung sarili mo. Sabi ko. Ayos ka na rin. Mag-ayos ka sa buhay ko. Hindi, nagod ka sa nanay ko. Wait. Let us weep together. Pagkagawain ng Diyos, hindi madali. Sa mundo madali. Lahat may bakit. Lahat ng bakit pinagpe-pray mo. Lupa, budget, lupa, building, air condition, lahat pinagpe-pray. Kaya po ako naniniwala kung lahat tayo sama-sama mananalangin, God will make a miracle. Sandali lang po yan. Kinuwi lang kung may kaya nila yun eh. Kaya alam, mag-pray mo na siya. Mga 20 taon bago mangyari. Let us weep together. Katulad na ni Himaya. Ano ginawa niya? Nakita niya, narinig niya pa lang ha? The wall was broken down. They were in distress. They were in great reproach. Hindi siya nagpunta kagad sa akin, sa mga tao.
Dry na yung ating mga mata. Wala nang buha. Pag nag-pray sa pagkain, Lord, salamat muli sa pagkain. Lord, salamat sa blessing. Pero alam niyo po, kapag ill keeps us humble, yung sakit keeps us humble and trusting. Bakit? Walang ibang patitiwalaan kundi ang Panginoon. Kung malakas ka, baliwala ang Panginoon, baliwala ang panalangin, baliwala ang church. Pero nung ikaw may sakit, keeps you humble and trusting. Kasi wala nang iba patitiwalaan ka kundi ang Panginoon sa buhay mo. So doon pa lang sa panalangin, pakita mo yung care at concern mo. Si Nehemiah, pinakita niya yung kanyang care and concern. Bakit? He wept, he fasted, he prayed. Kaya sa puso niya, sa panalangin niya, sa pakikipag-usap niya sa Diyos, mga kapatid, yung panawagan ng Diyos sa kanya, yung pag-uusap ng Diyos sa kanya, yung ginawa ng Diyos sa buhay niya, biruin mo, yung people of Israel were in great reproach, pero siya nandun sa kingdom. Alam niyo po ba kung bakit nilalagay ka ng posisyon sa kanyang kalagayan? Kasi alam ng Diyos na gagamitin ka niya. Hindi, ako naniniwala ganito. Ano man ang posisyon mo ngayon, inilagay ka ng Diyos niya sapagkat may pagkagamitan ng Diyos sa'yo. Kaya wala ka ngayon sa iyong posisyon sapagkat walang paglalagyan sa'yo. So kung inilagay ka ng Diyos, katulad ng iba sa kanyang posisyon, minsan sa araw, gagamitin ka ng Panginoon. So yun ang mahalaga. So nung ang Diyos tumawag na, blessed na nga siya kasi nasa kaharian siya. Walang worries, walang fear. Everything was provided. Pero nung mapalitaan niya yung kalagayan ng kanyang iglesia, ng kanyang kababayan, yung Paul, mga kapatid, hindi siya nagdalawang isip na puntahan ng kapatid niya alamin kung ano tunay na kalagayan. And when he heard it, he sat down and wept. Church, talaga bang nagpe-pray kayo? Talaga bang mayroon kayong concern? Talaga bang mayroon kayong care? Sapagkat kung mayroon tayong care and concern, we will weep together. At kapag tayo nagpe-pray, walang hindi pwedeng hindi mangyari at hindi mo pwedeng hindi gumawa ang Panginoon. So let us what? Weep together. Pagkatapos na ng nanalangin, that is care and concern. Pangalawa, let us work together. Anong sabi po ng Bible? Look at that. Work together. Chapter 2. Ano sabi sa verse 18? Sa bandang dulo, let us rise up and build, sabi ni Nehemiah. So they strengthened their hands for this, what? Good work. Let us work together, not only let us weep together, but also let us work together. Ang tawag po riyan is cooperation and contribution. Makipagkaisa tayo. Pagsama-sama na nagiging sa lahat pwedeng mangyari. Tama? Tayo, iba-iba ho ang estado natin sa buhay. Like for example, yung parable of the talents. Merong isa. Tama? Merong ilan? 3. I mean, isa man lang yung talent mo, gamitin mo sa Panginoon. Hindi mo pwede ho kasi wala kang talento. Lagi yung talent, minsan nandun natin, di ba talent, yung skill natin, time, and treasure. Lahat ng tayo ng mananampalataya, may talent. Merong 5, merong 10, may 3, may 2,
Ang problema natin sa church, yung cooperation and contribution. Merong isang nag-suggest na miyembro, Pastor, maglagay tayo ng chandelier sa church. Alam niyo, minsan, maka-oppose lang. Gagawin ng lahat. Sabi ng isa, Pastor, hindi ako payag na magkaroon tayo ng chandelier. Maka-oppose ba lang ba? Kahit di naiintindihan. Bakit kapatid, ayaw ng chandelier? Tumingin sa congregation. Una, Pastor, marami ko tayo. Ako lang ibibigay ko. Una, sino sa inyo dito nakakalang nag-spend na chandelier? Pili lang. Spend, hindi nyo alam. Chandelier pa tayo. Yung pangalawa ko reason. Pastor, hindi natin kailangan ng chandelier. Alam niyo, Pastor, anong dahilan? Yung pangalawa, kasi may ilaw naman tayo. Hindi natin kailangan ng chandelier. Ba't parang ang bagal ng... May ilaw tayo. Hindi natin kailangan ng chandelier. Hindi niya alam. Hindi chandelier, ilaw. Parang hindi pa rin ako nakapag-next section. Church, hindi pa talaga kayo mag-register? Ano ba ano nyo? Para tayo, ano ba wifi yung gamit? Hindi alam yung spelling. Magsa-chandelier pa tayo. Hindi naman tayo pag magsa-chandelier pa tayo. Sandali nga ako, kakaibigin mo tayo chandelier. Baka hindi tayo kakaibigin natin. Ganun mo minsan. Para ang gawain ng Diyos, magkaroon ng progreso. Para ang gawain ng Diyos, sabi pinag-post isa sa araw may isa daw tao, full-time. Sa anong gobyerno, sino ang presidente, lagi sinabi sa EDSA nag-work ka. Walang presidente, wala siya sa daan na nagpo-protesta. Laging may reklamo. Pero yun nyo, dumaan na lahat ng presidente, lagi siya nag-work ka, laging laban sa presidente. Kung ikaw magiging presidente ng subdivision, lahat ng mga tao lang ikaw sa subdivision. Ano mangyayari? O, diba ang body of Christ? Kinuha sa physical body? Ang ulo ng iglesia, sino? Si Kristo. Sino katawan? Tayo, mga miyembro. Marahil, ikaw yung baba. Ha? Medyo. Diba? Ikaw yung baba. Ito. Marahil, ikaw yung mata. Ikaw yung bibig. Ikaw yung tenga. Ikaw yung ilong. Kung naiintindihan mo, church, isang body na siya. Isa lang ho yung head natin. Siya lang ho yung pinagbibigyan ng wisdom, ng power, ng strength. Siya yung nag-iisip. Ikaw
Importante. Sabi ng isang katawan, hindi, ako yung puso. Kung hindi titunog to, mamamatay kayo. Ako yung pinakapuso ng church. Sa akin tumitin mo ang lahat. Pag wala ang puso, magkakaroon ng heart attack. Kaya may blood supply na maayos. Mula sa pag-ikot, ipapamuya ng maayos. Kaya panatilihin mong good condition ang puso mo para ang body maging maayos. Sabi ng kamay, sandali, ako yung pinakamahalaga. Kasi ako yung tumutugtog. Ako yung nagkukumpas. Ako yung nagtuturo ang dapat gawin. Kung wala ang kamay, walang mapupuhan, walang magiging building, walang magagawa. Sandali lang. Puso. Sandali lang, kamay. Lagi na lang akong tinatapakan nyo, pinapalinig nyo. Di nyo ba alam? Hindi ka makakapunta sa pupuntahan mo kung wala ang paa. Kaya ako yung pinakamahalaga sa katawan, ang paa. Hindi kayo kamay, hindi kayo kahit anong puso mo, kahit anong lakas mo, pero wala ang paa, hindi nyo magagawa yan. So nagtatalo-talo. Pero nakikinig lang sa kanila, nag-observa. Sino? Yung puwet. Kasi lagi na katalo. Lagi na lang akong hindi pinapansin. Or di ba ako lagi na katalo? Pansinin na naman ako. Di ba kasi walang puwet? Puwet malo. Binabalik na lang ako, hindi nyo ako pinapansin. Alam mo ginawa, parang miyembro, nagtampo. Nagtampo na isang linggo. Ang nangyari, pinagpawisan ng gusto, hindi makikalaw ng kamay yung kanyang naman. Lantuntan. Kasi isang linggo na hindi lumalabas sa puwet. Yung tuhod, nanginginig na. Hindi kayo makapag yung puso na maayos. Ano nangyari? Sige na, sabi ng puso, ikaw na ang pinakamahalaga. Sabi ng kamay, okay na kahit wala na kami, ikaw na ang pinakamalakas. O, tingnan nyo na. Nakatatawa minsan. So, ginawa ng puwet, nagpunta sa siya. Nagsabog ng laging. Ay, manuwala kayo paglabas. Nanginig pa ako ba yun? Pilig. Lumakas ang kamay. Umayos ang tibok ng puso. Lumakas ang tuhod. Nakatatawa minsan. Pero minsan, ganun tayo. Hindi natin kinakailangan mag-compete. Ang kinakailangan natin, mag-compliment sa bawat isa. Amen? Let us work together. Hindi naman tayo nagbibigay para magpalaligan. Hindi tayo mag-aircon para masabi may aircon din tayo. Actually, mas malaking problema ko. Bakit? Mag-aircon tayo pambayad sa kuryente. Anong gugustuhin ko? Yung may aircon o wala? Now, walang aircon, pero
magiging dahilan, kulang. Pag kulang, laging kulang. O, tindigyan ko sa iyo. Saan mapupunta yung sahod ho ninyo? Pag kulang, may pang-loan tayo, may pang-game tayo, may pagkain tayo, lahat. Ba't kinukulang? Isipin nyo maigi. Kaya di ba kaya nagtatrabaho? Hindi kulangin? Dapat sapat? O sobra? Nakikita nyo ba kung anong dahilan? O, pakita ko sa inyo, Deuteronomy chapter 6. Sabi ng Panginoon, pagpasok nyo sa promised land, mayroon doon overflowing with milk and honey. Pakiusap ko lang sa inyo, huwag yung kalilimutan ng Diyos yung Panginoon. Kaya kayo nakapasok sa promised land. Kaya kayo may trabaho. Kasi binibigyan ko kayo ng lakas at nakapangyarihan para kumita ng salapi. Sino nagbigay sa inyo ng lakas? Sino nagbigay sa inyo ng talino? Sino nagbigay sa inyo ng trabaho? Ang sinasabi ko lang po sa inyo, sabi ng Panginoon, kinalimutan niyo ko. Kasi lagi pa nagwenta tayo, lagi huli ang Diyos. Mga kapatid, sa lahat ng blessing niyo, unahin niyo, Panginoon. Makakaasa ka sa panahon ng krisis ng buhay mo, unahin ka rin ang Diyos. Kapag nilagay mo ng Diyos sa dulo, doon pa sa katulong-dulo ang ilalagay ng Diyos. Bakit po? Huwag niyo kalilimutan ang Diyos yung Panginoon. At kayo'y tumalikod at kayo'y magpakasama laban sa amin. Kaya nga, bago kayo pumasok, pinalalahanan na kayo ng Panginoon. Bago kayo magkaroon ng trabaho, bago kayo kumita, sabi ng Panginoon, beware, lest ye forget the Lord your God. Kasi ang tendency, makalimutan talaga natin siya. Ang tao ho makakalimutin, lalo na pag namutang. Lalo na pag nangako. Kaya huwag ka munang mangako, gawin mo na lang. Tama? Masarap din naman mangako. Kasi mayroong pananampalataya ka. Minsan pag walang commitment, kung ano lang, ang darating sa'yo. So makita ng Panginoon na talagang project natin, inulunghan natin, pinapadalangin natin. Kasi nga po, lahat ng nakikita nyo rito, inulunghan lahat, iniyakan lahat, ipinanalangin lahat, lahat ng nakikita mo ninyo, galing lahat sa panalangin. Pangalawa, let us work together. Let us weep together, care and concern. Let us work together, cooperation and contribution. May bahagi ka. Sa church natin, hindi natin pagtatanungan yung giving mo. Kung ayaw mo, okay. Pero tuturo ko sa inyo yung prinsipyo paano i-bless ka ng Panginoon. Tama? Nasa iyo ngayon, magpasya ka. Diba? Sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 9, verse 7. For as he purposed in his heart, so let him give what? Not grudgingly nor of necessity. For God loveth a cheerful giver. Pero bago dumating yung verse 7, kasi pinasya ng puso ko eh. Ang nalaman mo lang, verse 7. Kasi pinasya ng puso ko. Ang puso ba laging tama? Hindi. Jeremiah 17:19, the heart is deceitful above all things. Meron na kasi nakasulat. Tama? May nakasulat sa Bible. Bago sinabi ng Bible, kung ano pinasya ng puso mo, meron muna. Ano? Talatang 6. Sa pag-aaral ng Bible, bago ka mag-conclude sa verse 7, basahin mo muna yung 1 to 6. Ano sabi ng verse 6 ng 2 Corinthians chapter 9? He got soweth sparingly, shall reap sparingly. Oh. Ang magtanim ng konti, aking marami.
Nakulang ako, wala ako, kaya hindi ako makapagbigay. Mga kapatid, pagka kinausap mo ako ng personal, makikita mo ang hindi katotohanan ng sinasabi mo. The heart is deceitful about all things. Tama? Mahirap naman. Wala ka ng tanim. Gusto mo ba konti anim? At ang pinakamalala, wala ka ng tanim, wala ka ng bigay. Gusto mo ba marami anim? What you sow is what you reap. Tama? So when it comes sa contribution, ikaw pa siya ng puso mo. Mahirap naman. Ito, kadalasan. Okay? Ito ang kalagayan mo sa buhay. Nakatataas ka, nakararangya ka. Alam mo, ito yung kinikita mo. Pero ang bigay mo, konti. Nasabihin ko po sa inyo, hindi yan ibinasya ng puso mo. Yun ay isang malaking panloloko sa Diyos. Kasi alam mo, yung makapagbibigay ng konti, yung may kailangan ng konti. Tama? Yung makapagbibigay lang ng marami, hindi ka kailangan magbigay ng marami. Kaya huwag nasabihin sa akin, ito umigas na ng puso mo eh. So, intindihin na natin, ang Diyos nagpapala ayaw doon sa mga tao sa pagbibigay at pagtatanong mo. Ikaw pa siya ng puso. Kaya, sa Christian life, ang buhay natin na sagana at pinagpala ay yung mga taong maligaya. Saan? Sa pagko-contribute. Okay, lumabalik tayo isang philanthropist mula sa Taiwan. Si Navarrete, na ano po ay Balgado na dating WBC champion. Philanthropist siya na. Ano yung philanthropist? Ito yung mga pinag. Philanthropist. Lahat mo na kasi Balgado tinutulong niya. Tuloy yung mula sa Taiwan na milyonaryo. Ang ginawa, lahat ng mga Balgado, ng mga veterano, ng mga boksingero, sinusuportahan ng 3,000. Tinimpahan nila ng boksingero ng boxing president. Sabi ko, ba't kinakailangan ba yung philanthropist ng Taiwan? Samantalang natin yung mga presidente, dapat sila nagsusupport ng gobyerno. Nagpili ng kalanganan tapos, alam niyo, sabi ng matanda na Taiwanese na philanthropist, sabi niya, ang kayamanan ko, hindi ko kaya na sa buhay. Ang safe yun! Kaya tinutulong niya. Kaya hindi ka magtataka, yung tao, lalo pagpapalain. Ang safe pa yun. Let us rise up and build. Alam niyo po, ang tao tumitingin sa labas. Pagka hindi tapos, pinagtatawag. Kaya yung mga baptist yan, hindi tapos. Kaya ayokong gagawa ng isang bagay na hindi ko tatapusin kasi mga kapatid, pangalan ng Diyos ang nakayanin. Yung karanasan natin sa buhay. Di ba sabi ni Himaya, nagpunta sa hari, bumalik, malungkot na malungkot, na parang may sakit. Alam niyo naman, pagka malungkot sa hari, di ba dapat masaya ka? Kundi, nag-iisip daw masama sa kanya. Masarap, di ba? Pagkakaharap ko yung pastor mo, pastor, gutunin ko. Pastor Lumil. Gagala ko makita kita. Hindi. Dumaan kayo, umuwi kayo. Hindi makapagkabay, tumiti sa pastor niyo, wala. Walang simple. Minsan na pinilulungkutan mo po ito sa sarili mo. Kaya sabi ko sa mga one-on-one, ito mga ito, ilang kami, pero ito, sa klase ko. Sabi ko sa kanila, yung mga bisita natin, kami ninyo. Kaya huwag kayong magsama-sama. Kayo mga young people, huwag kayong magbarkada. Mula lunes hanggang
Hindi yung nagpunta ka ng simbahan, wala kang kilala. Umuwi ka, pinakapagdala ka, naka-hour ko pa. Wala kang nagkaibigan at sumama ka loob mo. Okay, number 1, let us weep together. Kailan ko, concern. Number 2, let us work together. Cooperation and contribution. Pagkalan ninyo. Ha? Ang tapanin ninyo talaga. Pangatlo, ano yung pangatlo? Yun. Let us weep together. Pagsama-sama, magkatagumpay tayo. Psalm 133 verse 1. Behold, 133 verse 1. Behold, how good and how pleasant it is. What? To dwell together in unity. Sabi ng Bible, their blessing. Magtatagumpay tayo. Pag nagkakaisa tayo. How good and how pleasant. Kayong buti, kayong inam. Mabuti na, kayong pa. Nasa magkakapatid, dwelling together in unity. So gusto natin, sa family, buo sa loob. Yung po bang, yung anak, yung tatay, hindi naman po provide ng pagkain at ng pera at pinag-aral mo. Yung anak, kaibigan mo open sa'yo. Hindi yung anak nagtatamin ng sama ng loob sa'yo. Hindi yung unity. At tawag doon, uniformity. Sa simbahan, ganun din. Sa kapatiran natin, sa pastor natin. Dwell together in unity. Ano sabi ng Bible? 1 Thessalonians chapter 5, verse 12. Ano sabi ng Bible? Tayo pala magkakapatid, panalo na eh. Panalangin pala, panalo na tayo eh. If we work together, panalo pa rin tayo. Ano tayo panalo? Ano sabi ng Bible? 1 Thessalonians chapter 5, verse 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you. Labor among you? Sino papagal sa inyo? Sabi ng Bible, kilalanin mo raw yung nagle-labor sa inyo. Talking to the pastor. And are over you. Members, tatandaan mo palagi yung submission sa authority. Yung pastor mo, over sa'yo. So, dapat yung pastor mo, pinakikinggan mo, sinusunod mo. Kasi ganito, unang pastor mo, kaya ka naligtas kasi panalangin ng pastor mo. Kaya ka naging membro, nagpapakain sa'yo, nagpipil sa'yo, ang pastor mo. Kilala ka ng pastor mo. Pananagutan ka ng pastor mo sa Panginoon. Tignan nyo, binigay kayo sabi ng Panginoon, minahal kayo ng Panginoon. Kaya minamahal ko ang binigay at inibig ng Panginoon sa akin. Tignan nyo po sabi ng Bible, and are over you. And what? What? And admonish you. Siya yung nagle-labor, siya yung over you, at nag-a-admonish. Ano yung admonish? Nag-i-encourage sa'yo, nagre-rebuke sa'yo. Kaya ikaw, pag pinagsasabihan ng pastor mo, makinig ka. Bakit? Para ba sa kabubukin niya? Kaya, value of wisdom, value of what? Foolishness.
sa buhay ko. Pero kapag ang yung people pumili ng wisdom, nakinig sa mga authority, nag-submit, ang daming blessing na naghihintay sa inyo. Opportunity na naghihintay sa inyo. Kaya mahalaga sa decision making yung wisdom ng Panginoon. May pastor na binigay. At ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, tuloy na natin, and esteem them, what? Very highly in love. Ano sabi ng verse 20? Tuloy na natin. Yun ang description ng Bible. Siya yung nagpapagal sa inyo, siya yung nakataas sa inyo, siya yung nag-aadmoni sa inyo. Alam ko yung sabihin, di ba? Kaya nag-preach, nagtuturo ang pastor sa inyo, and sometimes may rebuke. Kasi nga po, ang pastor lang ang may authority to give you a spiritual rebuke. Ang tatay, may authority sila bilang leader, pero pagdating sa spiritual authority, madalas walang authority spiritually. Kasi hindi naman sila lumalago, hindi naman sila ganun ka-equip pagdating sa salita ng Diyos. Kaya wala ka nasahan. Kaya ako nga yung father in the faith nyo. Na nag-favorite sa inyo at gusto mapaayos ang buhay ng mga anak ninyo. Kasi kung makikinig yan sa salita ng Diyos, makikinig yan sa amin, magiging maayos ang buhay niyan. Tingnan na mga yung people natin naging maayos ang buhay kasi nakinig. Ano sabi ng Bible? Verse 13. And to esteem them what? Very highly in love. Inyo, honor thy father and thy mother. Love your parents. Pero sa pastor, masabi niya ako, to esteem them very highly. Hindi lang highly, very highly in love. Kaya kung mahal mo yung pastor mo, hindi ka mag-iisip ng masama sa kanya. Kasi nakakatakot, kung yung nag-favorite sa inyo, hindi mo ganun kamahal at pinag-iisipan mo ng masama, sino pa ang magmamahal at magtitiwala sa iyo? Ano sabi ba yun? And be at peace among yourself. Talo ka kapag hindi ka nakipag-agree sa pastor. Kaya naman nangyari lang yung pagkamahal mo, pastor. Naiintindihan mo ibig sabihin ng pagmamahal sa pastor. Pakita ko sa inyo. Kung paano ako magmahal ng pastor. Hindi ko ginagawa ito para gawin ko sa akin. Kahit hindi nyo gawin, okay lang. Pero, I know paano mag-alaga at magmahal ng pastor. Yung high regard at high respect ko sa pastor ko. Pero okay. Nagkaroon siya ng sasakyan. Sabi ko, bago mo sasakyan, pastor ko muna. Ngayon, no, ang Caloocan Baptist Church, nag-raise ng bumili ng lupa. Nag-release sila ng 3 million para sa bahay ng pastor.
lahat ng mga difficulties na dinaanan nila. Tingnan niyo muna yung verse 20 ng Nehemiah chapter 2. Then answered I them, and said unto them, positibo, the God of heaven, He will prosper us. Therefore, we, His servants, will arise and build. You see yung buhay ni Nehemiah? Verse 6 of chapter 4. Hindi mawawala yung opposition, negative, lagi meron yan eh. Nehemiah chapter 4 verse 6, so build we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof. Why? For the people had a mind to what? To work. So within 52 days, the building na yung wall. 90 years na hindi ba kayo, pero 52 days na kayo. Ilang buwan na. Bakit po? Mamasama na naman eh. Because they work together, they didn't concern, they work together, cooperation and what? Contribution. Let's win together. Ano yung win together? Mga kapatid, that win together means, mga kapatid, that is what we call conviction and commitment. Conviction and commitment. Yun ang gusto ng Panginoon. Kahit anong opposition, we will never compromise. We will not just do it because it's convenient. Conviction and commitment. Chapter 6, verse 15. And this we will close. Ano sabi ng verse 15 ng chapter 6? Basa natin. So, the wall, what? Was finished. Chapter 6, verse 15. Come on. Amen? Pag nananalang sama-sama, pag magtatrabaho sama-sama, we will win together. Tanong ko sa inyo, are we going to rise up and build? Manalangin mo tayo, Lord, salamat po. The victory is ours. The victory is yours. Ang pagkatagumpay lagi na sa pangalan